Eto nga, meron ng pinapakasuhan, no? At kasama yung pangalan ni Martin Romualdez dito, mga bossing. Kaya lang, kung walang Orly Gutesa, paano na yan? Oh, ito, ABS-CBN News, no? In his year-end press conference, Secretary Vince Dizon said the DPWH has recommended criminal and administrative charges. Tingin ko yung kay Romualdez dyan, kumbaga, hindi naman kriminal. Yun yata yung 1 billion na pera ang gusto. Di ba? Hindi maipakulong. Kung walang Orly Gutesa nalalabas, nalalantad, paano mangyayari dito sa kaso? Tsaka ang nagtataka ako, may mga insertion yung Chis Escudero. Di ba? Merong mga hindi mga naaano, pero wala dito yung Chis Escudero ho, mga bossing. Yun ang tanong din natin, mga kababayan. Di ba? Ayan yung mga pangalan, no? Former speaker, individuals recommended charges of plunder, malversation, anti-graft, bribery, and etc. And others. Martin Romualdez, Elizaldico, Diskaya, no? Tapos pababa, DPWH, si Bonoan, nandiyan si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, si Jewel Villanueva, Roberto Bernardo, at si Mario Lipana and others. Yung mga nasa ilalim mo, mga kababayan. Di ba? Kung walang Orly Gutesa, paano tatayo yung kaso doon kay Martin Romualdez? Oh, at saka nasaan yung Chis Escudero dyan? Bakit wala yata yung Chis Escudero? Ayun, see? It takes more time if you keep coming here. So, okay. Biruin nyo, ganyan kapag ka-live mo, di ba? I'm going back again daw. Babalik. Di po ba mga kababayan, ang hinahanap ko yung Chis Escudero. Ano nangyari doon sa Chis Escudero? No? Diyan pa nga lang sa SALN meron ng mga katakataka kay Chis Escudero Di ba? Mga bossing. Go na. Dali. Ngayon mga kababayan, dumako tayo saan? Tang-alis na ito, no? Ngayon mga bossing, DPWH. Villanueva tayo. Ito. Ang naunang desisyon na kung matatandaan nyo mga kababayan, last month yata may 2 buwan na ang makalipas. Si Ombudsman Remulla, kumbaga, may isusulong dapat dito kay Joel Villanueva. Kaya lang biglang nahinto, biglang na-stop. Bakit po? Kasi nagulat siya, meron secret decision. No? Na kumbaga, binaliktad na ni Martires yung desisyon para kay Villanueva. Kaso ito mga boss chief sir, no? Nagsalita yung dating ombudsman po patungkol dito sa desisyon kay Villanueva. Pakinggan ho natin mga bossing. Nagsalita na si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales tungkol sa pagbaliktad ng kanyang naunang desisyon na kasuhan si Senator Joel Villanueva sa pork barrel scam. Naharap noon sa administrative at criminal charges si Villanueva. Ayan na. Dahil sa paglustay umano ng kanyang pork funds sa eksklusibong panayam na ating kasamang si Corina Sanchez Rojas. Sinabi ni Morales na hindi pinadaan sa kanya ang motion for reconsideration. Wala man lang pagtatanong, wala man lang pagsabi, wala man lang, yung naging decision mo iibahin namin kasi napatunayan namin na ganito, ganyan. Mukhang walang dumaan na ganun, mukhang bypass. Although wala na sa posisyon at hindi na siya ombudsman. Pero tayo hong mga mamamayan, mga kababayan wala lang talaga tayong narinig no? Biruin mo, ito yan pera natin yon. Tax natin yon. Ano po? So sa madaling salita, dapat po lahat po tayo naalalaman kung ano man yung magiging desisyon o yung mga babaliktarin kay Joel Villanueva. Pero gulat na lang ho tayo, wala na pala. Nagulat din tayo, no? Na hindi man lang nag-celebrate si Joel Villanueva na nabaliktad na yung desisyon sa kanya patungkol ho doon.
Game. sa kaso at ito raw ay inupuan ng isang attorney Alan Ramos hanggang sa baliktarin na ni dating Ombudsman Samuel Martires. Let's go into a specific case, that of Senator Joel Villanueva. Naabutan po ba ninyo ito, yung kaso ni ngayong Senator Joel Villanueva? Oh yes, in fact I was the one who faulted him administratively and filed a criminal case against him. Really based on what you think, Yes, on the evidence. what was the most damning evidence there? Well, because I could see that the alleged documents presented were proven to be fraudulent. Ayan, nakita mo kompleto yung mga nakita niya. Kimi Barrera, shoutout sa iyo at Chai Cher. Oh. So I faulted him administratively and criminally. So meaning inimbento yung dokumento, forged? Oh yes, oh yes. Kita nyo? Siya nakakapag-explain ho ng ganyan. Pero yung nagbaliktad o binaliktad, mukhang hindi pa din na-explain kung bakit binaliktad. Diba? The documents in support of all the alleged expenses that emanated from his behalf were fraudulent because it turned out that the people who issued the documents never were found to be existent. Diba siya na-explain niya. Pero mga kababayan, yung tao na nagbaliktad, hanggang ngayon po, hindi nakakapagpaliwanag. Saan tayo Talagang parang feeling ko ho, mga boss chief mo, sir, no, na talagang hindi na nila pinag-uusapan yon. Ako ho, mga bossing, kung ako, yung sasabihin na nakasuhan or whatever, merong korupsyon na inisyu sa akin, ang gagawin ko ho, mga bossing, nako, ang gagawin ko, ipapangalandakan ko sa inyong lahat na, eto, no, binaliktad na. Upang sa ganon, sa susunod na pagtakbo ko, sa mga susunod na mga eleksyon, iboboto nyo ako. Kasi alam nyo na wala akong dungis. Alam nyo na wala akong issue. Di po ba, mga bossing? Sabi ni Ma'am Banji, San, may mascot ka pa, Sir Mark. Biglang pumapasok to. Gusto kasing magbike. Gustong magbike sa labas, kaya iniintay ako. Dynasty Bill naman, suportado raw ni Morales sa mga panukala. Pero nagbabala siya laban sa mga person ng tulad ng kay House Speaker Bogie D at Congressman Sandro Marcos. Are you hopeful about the anti-political dynasty law? Parang